Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So meron tayong nakuha po na info tungkol dito sa isa sa mga cast ng Pepsi Paloma movie ni Direk Daryl Yap. So nagsalita po siya, nagbigay siya ng ibang mga information tungkol dito sa kanyang ginanapan na pelikula, controversial pelikula po na Pepsi Paloma. Pero bago yan, nais ko lamang pong i-congratulate ang isang host ng Itbulaga sa bago niya pong single ulit. Walang iba kundi si Atasha Mulak. So itong Handa Na Plus Ako by Atasha Mulak ay out na po. Dito yan mapapakinggan sa Spotify. And kahit kaka-out pa nga lang nito mga Kadabarkads, ang dami na pong nagustuhan ang kanta ni Atasha Mulak. Sabi nila ang ganda raw ng song. Kaya kung hindi nyo pa ito napapakinggan mga Kadabarkads, nako, punta na po kayo sa Spotify and pakinggan nyo po itong new song ni Atasha Mulak. Samantalang magdako na po tayo dito sa isang cast ng The R of Pepsi Paloma na kung saan ay nagsalita na po siya tungkol dito sa controversial na movie ni Direk Daryl Yap. Sabi kasi dito na corner ng isang article or ng isang media itong Simon Confiado sa media conference po ng pelikulang Lihim ng Viva Films na ginanap sa Viva Cafe noong Miyerkules, February 12, 2025. Maingat siya sa mga pagsagot sa mga tanong namin tungkol sa pelikula ng The R of Pepsi Paloma na hanggang sa ngayon ay wala pang katiyakan kung maipapalabas sa mga sinihan. Simon po ang gumanap bilang talent manager na si Dr. Ray de la Cruz sa pelikula tungkol sa buhay ng yumaong bold star na si Pepsi Paloma. Ang dating child actress na si Red Bustamante ang gumanap bilang Pepsi. Kasama rin sa pelikulang award-winning actresses na si Gina Alahar bilang Charito Solis, Charmaine Buencamino bilang ina ni Pepsi at Rosana Roses bilang Divina Valencia. So sabi dito, what's the story of the R of Pepsi Paloma? Yan po yung tanong mga Kadabarkads. Tinanong namin si Mon tungkol sa kwento ng pelikulang idinirect ni Daryl Yap pero ayaw niyang ibahagi dahil sa kontrobersyang hinaharap nito. Pero inalam daw syempre ng award-winning actor kung ano ang tinatalakay ng kwento. As an actor, dapat alam naman natin ang istorya ng ating gagawin. Very professional naman kami. Si Direk Gina Alahar naman siguro ay hindi magsushooting kung hindi niya alam ang takbo ng kwento. Same as ibang actors, si Miss Charmaine, si Rosana Roses at iba pang ka. Syempre, as professional, alam namin yung istorya pero kung papaano ipopromote ni Direk, hindi namin alam yon. Nakangiti niyang pakli. Nag-follow up question kami kung safe ba ang kwento na walang masasagasa ang ibang tao lalo na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Hindi ko po muna sasagutin kasi mapipremp o bulalas po ni Mon Confiado. Gusto ko lang mag-ingat. Gusto ko lang maging safe kasi talagang napakahirap ng sitwasyon ng pelikulang ito. Baka hindi dapat sa akin daw manggaling ang information. Naibigay naman daw niya ang serbisyo niya bilang aktor para sa pelikulang ito. Kung ano ang plano ni Direk Yap, hindi na raw niya alam yon. Sa kasalukuyan ay may hinaharap na 19 counts at cyber libel complaint si Daryl na inihain ni Vic sa Muntinlupa Regional Trial Court. Marami pa daw ibang pelikula naman itong Simon Confiado. So sa trailer ng Trop, parang Simon Confiado ang bidang-bida bukod kay Red Bustamante bilang si Pepsi Paloma. Hindi pa raw napapanood ni Mon ang kabuuan ng pelikula kaya hindi pa raw niya alam kung gaano kalaki ang role niya sa pelikula. I guess malaki ang ginampanan ni Ray de la Cruz sa pelikula. Hindi ko alam kung masasabi kong bida yon, pero syempre supporting character pa rin yon. Ang bida pa rin dyan si Pepsi Paloma, paklipo ni Mon. Marami pa ba siyang mga pasabog na eksena bukod sa napanood na trailer? Sa Adnimon, yung pinalabas kasi ni Direk Daryl ay trailer pa lang. Hindi ko masyado masasagot ng direkta
ang tanong kung yung mga pasabog, first of all, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Secondly, medyo alam naman natin na controversial talaga siya. So, maingat na maingat ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa pelikulang yan. Dahil syempre, mahirap na sa akin mauna ang information eh. Dahil alam na natin lahat na nandun pa sa to be safe, hindi ko pa talaga masasagot ng direkta. Although sa trailer naman, sabi nyo nga, yung character ni Dr. Ray de la Cruz medyo nakakuha ng atensyon, dun pa lang as an actor naman kasi masaya na ako. Yun lang naman yung purpose ng aking pagiging artista. Ganapan ng tama kung ano man ang character na ibinigay sa akin. Hindi pa artista si Mon Confiado noong panahon ng Soft Drinks Beauties ni Dr. Ray de la Cruz pero kilalang kilala raw ng aktor ang mga alaga ng namayapang talent manager sina Pepsi Paloma, Sarcy Emmanuel, Coca Nicolas at Mirinda Mayra Manibog. Taga Maynila siya at malapit daw sa kanila ang tinitirahan ni Dr. Ray de la Cruz. Actually, panahon ko noon nung ako nagbibinata kaya kilala ko si Pepsi Paloma. Kilala ko ang Soft Drink Beauties. Kilala ko si Ray de la Cruz, batang Santa Cruz ako. Quiapo naman si Dr. Ray de la Cruz. So alam ko yung area niya. Alam ko, hindi ko alam yung naging issue nung time na yon pero kilala ko sila. Paano ko ng mga Soft Drink Beauties? Kilala ko si Coca Nicolas, Sarcy Emmanuel at of course, si Pepsi Paloma. Nung bata ako, sila ang kinalakihan ko at isa sa nagpatangkad sa akin. Napangiting saad po nitong si Mon Confiado. So, kilala pala ni Mon Confiado itong si Dr. Ray de la Cruz at itong mga soft drinks beauties natin, ano? So, ibig bang sabihin ito, nagkaroon sila ng pag-uusap ng mga soft drinks beauties na yan? Ibig sabihin, isa si Mon Confiado sa mga nakakaalam na walang katotohanan yung tungkol sa issue na pinupukol po sa Tito Vic and Joey, lalo na po kay Richie D. Horsey. Hindi po ba? And ang napansin ko lang talaga dito sa interview kay Mon Confiado ay very napakamaingat niya pa rin since meron pa nga pong pinaglalabanan sa korte at may kaso pa nga itong sinasabing controversial na pelikula kaya hindi siya pwedeng mag-out ng mga impormasyon na very komplikado. Ayaw niya pong maggaling mismo sa kanya dahil hindi po siya yung dapat maglabas siguro nun, kundi dapat siguro si Daryl Yap, 'di ba? And syempre merong umiiral po na yung tinatawag na gag order na hindi nga pwedeng talakayan ito dito po sa social media, 'di ba? Pero ang maganda dito mga Kadaver Gods, parang nilinis niya yung pangalan niya, na ginampanan niya lang yung role na binigay sa kanya. At kung ano man po ang issue diyan, wala na po siya dahil trabaho lamang yung kanyang inaatupag dito. Yung mga controversial na issue diyan, wala po siyang alam diyan. Parang ganun yung gusto niya sabihin dito na yung pangalan niya inilalayo niya dito po sa usaping ito dahil ang ang pakay niya lang talaga ay trabaho. Syempre, may talent yan, 'di ba? Kaya kung ano man po ang mangyari dito, out na po ang mga artista. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.